mga katambike at good morning, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambike. Ang petsa pala natin is June 4, yan. Hindi ako nagkakamali. June 4, 9:01 na ng umaga. So, yun. Minsan kasi mga katambike, pag nag-shoot na ako, nakakalimutan ko na yung petsa, yung oras. Ganun ako kaya minsan tumitingin ako dito sa isa kong phone, yung binebenta kong cellphone. So, yun. At ako mga katambike, to be honest, yung binebenta kong phone, hindi ko siya kayang pa-repair kasi walang-wala din po ko. So, ang issue nito, good condition to, pero may issue siya. Pero gumagana siya o natatouch siya. Ang issue niya, medyo lobo na yung baterya. Yan, nakaangat na yung kung nakikita nyo, medyo nakaangat na. And then, basag na yung screen. Yan o, may balag yung screen, yung tempered glass basag. Yan. Pero gumagana siya o, yan o, natatouch pa nga siya o. So yun, pakita ko sa inyo na nagtatouch. Yan. So yun, medyo mabagal na siya kasi pinapang sounds ko na lang to sa e-bike. All goods pa yung mga SIM slot nito, and then yung memory slot, subok na to. Kaso yun nga ang issue, medyo lobo na baterya, and then may crack yung LCD dito, and then yung tempered glass basag. So, natatouch ko naman siya. Nacha-charge pa siya. So, yun. Ilalagay ko na lang yung picture dito. So, yun. At ito naman isa kong cellphone. Yung baterya nito detachable. Ito. Yung Samsung J3S. Actually, galing England. England tuloy. Sorry, mali. Galing Germany ito. So, ayun. At yun. At so yun mga katambike, at yun. Ko ngayon, habang naghahanda, habang niluluto yung kape,
mag-ano ko, magsasaing. So, yun. So, yun mga katambay, nagtaka kayo kung bakit sinara ko yung pinto. May pumapasok kasi na pusa dito kahit nilagyan ko na ng tawid. Nakapasok pa rin yung pusa. So, ayun. At ano na akong sisindihan ko na yung kape. Nalipilan ko na to kanina. So, ayun. Hinawan ko na lang tong baldero kasi naulungan ko na siya kanina off cam. So, yung mga katambay at tapos ko na tong ulam. Ulungan tuloy, kakalan ng bigas. So, nagtataka kayo, iba yung lakad ko ngayon. Paika-ika ko ngayon. Kasi, kagabi, ano pa to, pinapatunog ko pa to. Iikot ko, pinapatunog ko. Ay, bago yon kumain ako ng hapunan ko yung puso ng saging gata. Tapos, yung, ba tawag dito? Yung dugo, tsaka isaw. So, tansya ko, doon ako dinali sa isaw. Kaya paika-ika ako ngayon maglakad. Kaninang umaga, napakasakit. Napakasakit kaninang umaga, first tapak. Halos hindi na nga ako makalakad kanina eh. Buti ngayon, nailalakad ko na siya. Although masakit pa rin, pero kaya ko nang ilakad. So, ayun mga katambay, tapos na ako magtakal ng bigas. And then, lalagyan ko na siya ng vinegar or suka. Siya nga pala mga katambay ko, okay na tong kape ko. Patayin ko na siya, bunutin ko na siya.
So, yun. So, yung mga katambay, kambang nagsasaing ako, i-prepare ko na yung kape. So, ayun, hugasan ko muna yung mug ko kasi hindi ko pala nahugasan kagabi. So, ayun, at dinali na naman ako ng gout. So, yun ang sakit. Ang sakit lang, hindi muna ako nagke-creamer. Hindi muna. Buti hindi natapon. Sumangki doon sa tangke sa LPG. So, uli ko ng asukal. Ubos na yung sugar. Tinatry ko lang kasi na hindi ko pala napitik yung kanin. Tinatry ko kasi nung creamer muna ng 1 buwan. Titignan ko ang epekto kung anong result ng walang creamer. So, ayun. At so, yun, kape-kape lang muna. Para mamaya brunch meal. So, yun mga katambay at yun. Sakit pa ng paa ko. Hindi ko muna siya iikutin. Ako din kasi naghihilot nito eh. Hindi pa ako nakapagpapahilot sa sa bulag. So yun. So yun mga katambay at
Yun. So yun mga katambay, sakto. May ulam pa ako dyan. So magba-brunch meal na lang ako. Tapos ay hindi, unahin ko muna yung ulong bago yung brunch meal. So yun mga katambay, at medyo masakit yung paa ko. So a-attend sana ako sa sa seminar, pero paggising ko, pagtapak ko pa lang, ang sakit na ng paa ko. Hindi ko na yung sakit, kaya sinabi ko sa GC, hindi ako makaka-attend dahil nga sakit ng paa ko. So yun, yung tawag dito, ngayon medyo okay na siya, na ilalakad ko na, pero malayuan hindi. So yun, biglang pumasok sa isip ko mga katambay, yung mga pinsan ko, bayaw ko, nainggit lang siguro sa akin yun. Kaya yung sa dating kwento ko sa inyo na about sa mga pinsan kong iglesia, bayaw kong iglesia, imbis na kami magka-problema yung asawa ng tiyahin ko, hindi, bayaw ko pa, pinsan ko pa ang nagka-problema kami. Actually, wala akong problema sa kanila. Sila lang tong may problema sa akin. Hindi naman ako mapagtanim ng sama ng loob. Binabati-bati ko pa nga sila pagka pumupunta ako ng Kamarin. So yun, binabati-bati ko pa nga yung
bayaw ko, pinsan ko, tiyahin ko, asawa ng tiyahin ko. Lahat sila dun, binabati ko pagka nandun ako sa bahay ng aking mama. Bahala na kung hindi nila akong pansinin, kung isnabin nila ako. Pero yung tiyahin ko, yung kapatid mismo ng mama ko, okay kami, nagmamano naman ako sa kanya. Nung minsan, nagkikwentuhan kami about nga sa ngipin ko, sa buhok ko, pero hanggang doon na lang yun. Ako kasi iwas din ako sa away pamilya. Iwas din ako. Lalo na sa away pamilya, iwas ako, tahimik lang ako. Sa mga nakakakilala ng lubusan sa akin, kilala nyo ako. Hanggat maaari, hindi ako kumikibo. Konting away, konting sigadot, hindi ako kumikibo. Kung maaari, sana ayoko nang magpisikalan. Yun sana ang akin. Pero pagka sinaktan nila yung mother ko, ay ibang usapan na yun. Pwede ko na silang kasuhan dun. Sabi ko nga, nag-sorry nga yung tiyahin ko sa akin eh. Yung kapatid ng mother ko. Yung ading ng mother ko. So, nag-sorry naman sa akin. Sabi ko, tita, kalimutan na natin yun. Sabi ko na lang ganun. Imbis na magalit sa akin yung tiyahin ko, tsaka yung asawa ng tiyahin ko. Ang nagalit sa akin, yung anak ng tiyahin ko, tsaka asawa niya, yung pinsan ko, tsaka bayaw niya. Yun ang nagalit sa akin. Pero, ewan ko, kung yung pinapakita ng tiyahin ko sa akin, ay plastic. Kasi, nung nandun ako, umalis lang ako, may binili ko sa grocery. Pagbalik ko, narinig ko, ayan, mga yan, lalo na yan, dumarating. Kausap niya yun, yung anak niyang panganay, pinsan ko rin. Magkasundo kami yun, pinsan ko na yun. Pa lang yun, mga bata pa lang kami yun. Maliliit pa kami yun. Dito na sa amin nakatira yun. Pinsan ko na yun. Kasi maagang hindi naman maaga. Kumbaga na block family. Pagkatanda ko mga katambay, bata pa lang ako, batang-bata pa lang ako, naghiwalay na sila. Ang originally namin, family Dizon, ay Katolik. Pero,
Nung napangasawa, na silang chewin ko, ang chain ko. Yung chewin ko na yon, iglesia. So, naging iglesia na rin yung chain ko. Tapos yun, nagkaiwalay sila. Ewan ko kung bakit, hindi naman ako chismoso para alamin. So yun, hanggang sa namatay nga chewin ko nung ano pa ako yun, 13 years old ako, namatay chewin ko. Tapos ngayon, ngayon 2026, nagkaroon ng hindi naman malaking gulo. Kumbaga alitang. Natatandaan nyo ba yung previous vlogs ko na kunento ko sa inyo about sa naging pangalawang asawa ng tiyan ko? Nagkikwentuhan kami ng chewin ko tsaka tiyan ko sa loob ng bahay nila dahil ginagawa pa lang yung bahay namin sa Kamarin na ano ba to? May sinabi ko na hindi naman masama. Ang sabi ko lang yun, ay sabi ng tiyan ko, hindi ko bala alam na doon ako babalik tayo. Hindi ko alam yun. Sabi ng tiyan ko, pasensyahan mo na chewin mo na matanda na kasi tsaka mabagal na matanda pa tsaka nag-iisa yan. Kaya mabagal matapos yung bahay nyo. Sabi ko naman, opo tita, gets ko naman yun na medyo mabagal na si tito dahil nag-iisa nga siya. Gets ko naman yun, naintindihan ko naman siya. Tapos, ang nangyari, baliktad. Ako daw nagsabi na mabagal ang chewin ko. So, nung nag-aayos kami ng mother ko doon kasi finish na yung bahay, na-assemble ko yung cabinet. Nagulat ako na i-record ko dapat pero nakalimutan ko lang yung stand ng phone ko Sumugod yung tiyan ko, lasing na lasing. At nagwala. Buti ka mo nakasarado yung gate namin. Kung hindi nakasarado yon, mapapasok na niyang tune ko yun. Baka ma-physical pa yung mother ko. So, lahat kami umaawat, pati yung tiyan ko, ang kapatid ni mother, umaawat na rin. Tapos, pinabukasan yun, nawala na lasing ng tiyan ko. Yun pala, dinamdam ng tiyan ko yun. Ako daw nagsabi na mabagal chewin ko. Wala naman ako masamang motibo dun. Kung tutusin nga sila nagsabi, mismong tiyan ko pa nagsabi, nireplyan ko lang.
So, lumalabas, ako may simula daw ng gulo doon sa compound. So, sabi ko, kinento ko sa tatay ko, sa daddy ko. Kinento ko rin sa tiyan ko doon, kapatid ng daddy ko. Galit na galit sila. Galit na galit sila. Yung daddy ko, gusto nang sumugod sa compound sa kamarin. Pero pinigilan ko lang, sabi ko. Di, wag na. Mas lalala lang yung gulo pag sumugod ka dun. So, imbis na magalit sa akin yung tune ko na yun, tsaka yung tiyan ko. Hindi. Mas nagalit pa yung pinsan ko tsaka yung bayaw ko sa akin. Ewan ko nga ba? Ako, ayoko lang magsalita ng masakit eh. Pero nasasaktan din ako deep inside. Nasasaktan din ako deep inside. Tapos yun, nabalitan ko na lang sa mother ko na nung iglesia daw, pagkagalit, galit na lahat. So, hindi po totoo yun. Kasi, alam ko po naging iglesia ako. Alam ko yan. Pagkaaway pamilya, labas sila dun. Alam ko yun, nag-iglesia ako eh. Kaso hindi ako tumagal sa iglesia. Ayoko na lang sabihin kung bakit hindi ako tumagal sa iglesia kasi maraming iglesia na nanonood sa akin. So, ayoko na lang sabihin. Baka ma-open ko sila. So, ayun. So, yun mga katambay, luto na kanin ko. Napapaiyak ako dahil sa kwento ko. Ayoko sumama loob ko. Pero, nandun na rin yun eh. Kung tutusin ng mga katambay, masama loob ko. Pati sa mismong mother ko. Alam niyo kung bakit. Sabi ng mother ko, niyakap ko siya. Niyakap ko mother ko. That time na yan na. Pinauwi na yung joint kong lasing na nagwawala. Tinigil ko ginagawa kong aparador para yakapin mother ko. Sabi ng mother ko sa akin, no, bakit kayo mayakap? Ikaw nagsimula nito. Doon ako nagulat. Simula nyon, ayokong pumupunta doon kung hindi lang kailangan. Pagka kailangan, pumupunta ako doon pero iwas ako. Iwas talaga ako. Kaya gumagawa lang ako ng reasons kung bakit hindi ako pumupunta doon.
dahil sa pangyayari na yun. May mangilan-ngilan ako na kwento sa pastol ko. Pero yung lahat, hindi ko pa naikwento. Opo, tama po. Kasi, ngayon, parang wala akong tatay, wala akong masandalan. So, ang sandalan ko, yung pastor namin. Pinapayuhan ako ng pastor namin, nakikinig ako. So, pag may mabigat na problema ako, na hindi ko kayang bitbitin, handang makinig si pastor para sa akin. Sabi naman din yun ni pastor namin eh. Kaya kaya kay pastor ako nag-inain sa sama ng loob. Kung anong dapat kong gawin. Kasi may mga ibang problem na hindi ko kayang bitbitin. Hindi ko kayang bitbitin. Buti nananalig ako sa Panginoon kahit papano naiibsan yung sakit. Yung stress. Ginagawa ko na lang inspirasyon yung mga nangyayaring problema para magpatuloy sa buhay. Unawain yung sitwasyon. So yun, ubos na ang aking kape. So yun, naiiyak ako sa sitwasyon. Kwento ko sa inyo na ito na, lumalabas na luha ako, pero pinipigilan ko lang kasi ang gusto kong ipakita sa inyo na umiyak man ako, hindi sobra-sobra. So yun, yun na yung kinento ko sa inyo. Hanggang ngayon, sumasama pa rin loob ko. Kanina, kausap ko yung mother ko. Gising na ako niyan. Ay, nagising na lang ako sa tawag ng mother ko. Sabi niya sa akin, Nan, pupunta ka ba dito? Yun kasi palayaw ko, Nan. Sabi ko, may aatenan akong seminar na hindi ko naman sinipot kasi nga gawa dito sa gout ko.
sa matinding gout ko. Hindi ako makalakad kanina. Kanina pa ako gising mga alas 7. Hindi lang ako makalakad. Nakaupo lang ako sa kama. Ngayon, unti-unti kong tinayo, unti-unti kong nilakad. Kahit masakit, kailangan ko kumilos. Kailangan. So, ayun. At mag-uulong na ako. So, ayun. Ngayon, sumasakit na naman siya. So, yung mga katambag, hindi ko na sinasabunan tong mug ko. Kasi ako lang iniinom dito. Ako lang. Hinihinawan ko na lang siya. So, yun. At luto na yung kanin ko. Teka lang, bubunutin ko lang. Tignan ko nga kung luto na talaga o baka minsan may sumpong tong rice cooker umaangat kagat yung switch niya. Hindi pa luto yung kanin na may tubig-tubig pa na hindi pa siya nakulo. Alam ko sa mga katambak natin dyan na naka-rice cooker, nararanasan yun. Kasi ako sa pangatlong rice cooker namin na to, lahat yun dinanas ko or dinanas sa aming buong pamilya. Ngayon mga katambay, although nawawala na sama ng loob ko sa nanay ko, pero nandun pa rin yung sama ng loob. Hindi basta-basta nawawala yun. Oo, pwede maghilom, pero hindi basta-basta nawawala yun. Lalo na kung alam mong masakit. Kaya nga kumare, hindi ako pumupunta doon kung hindi masyadong kailangan para iwas commitment.
So, siguro bukas na lang ako magwawalis kasi gawa na itong gout ko. Okay lang gumaling itong gout ko. Doon ako magwawalis. Kasi ngayon hindi ko pa kaya. Maalalay pa ako. Napakasakit talaga. Ngayon, pagkatapos ko mag-lunch, tsaka mag-edit na itong vlog, magpapahinga ako. Hindi muna ako maglalakad. Total, nagawa ko naman yung mga task ko. Siguro kakainin ko na lang ngayon yung may binili kasi ako kagabi na ginisang puso ng saging, may gata. So yun binili ko kagabi. And then yung kapatid ko bumili ng isaw tsaka ng dugo. So ako parang nag-crave ako sa dugo. Tsaka nakaisang isaw lang ako. Ayun, sumumpong ang gout. Sa isaw. Kaya sabi ko, iwas na ako sa isaw, tsaka sa dugo. So, mukhang hindi ko na maiba-vlog sa inyo yung pagkain ko ng tanghalian. Titignan ko pa kung ano. Ay, mukhang hindi ko na maiba-vlog yung pagkain ko ng tanghalian. Kasi mahaba na yung oras. Mahaba na yung vlog pala. So, pagtapos na ito, magpapaalam na ako. So, yun. Tatapusin ko lang tong urong. So, ayun. Yun nga pala mga katambay. So, kung nandito ko sa inyo, problem. Kahit kanino, except sa mother ko, masama loob. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa mga pinsan ko, bayo ko, kain ko, tuwin ko, except sa mother ko. Masama loob ko sa mother ko hanggang ngayon. Pero konti na lang.
wala, hindi ko pilit kong niiwasan na sumama loob ko sa mali ko. Pero pagka naaalala ko siya, sumasama loob ko, naiiyak ako paggabi. Ay. So, yung mga katambay, tapos na ako mag-urong. So, yun. So, yung mga katambay, tapos na ako mag-urong. Yun. Mamaya na lang ako kakain siguro. So, ayun. Sinara ko lang kasi yung pinto, may pumapasok kasi na pusa. So, ayun. Since na dito na uli ko sa loob, so, yun. So, yun. At, so, yun mga katambay, dito na ako magpapaalam. So, yun mga katambay, ang oras natin ay 12. Ay, hindi ito. Yung isa. Mali yung oras na ito. 10:02 na ng umaga. Sa petsa na June 4 at Thursday 2026. So, yun at abang na lang sa next vlog. Next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Huwag kalimutan magdasal. Lagi magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, huwag natin susukuan. Laban lang. At iwas sa mga negative vibes. So ayun. At bye-bye.